So this morning, atong ipadayon mga kaigsunan ang the book of Psalms. And we are now in Psalm 48 sa katapusan nga bahin ng mga igsoon. The city of our God, part number 2. Part number 2 o katapusan. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time that we could study again sa Psalm 48. And I pray that you will bless us with your wisdom. Tabangi mi, Lord, nga masabtan na mo sa yano o klaro ang imong pulong kabahin ni ini. And I pray that you will use me, empower me, dear God, to preach your word with boldness and with power. For your glory, we pray. In Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ato na ninisgutan mga igsoon ang primero ani, which is the God of Jerusalem. The God of Jerusalem. Nakinomdom pa mo? Kinsa ang Diyos sa Jerusalem. Karon, ang atong isgutan, number 2, the Jerusalem of God. The Jerusalem of God. So, andamo na to sa Psalm 48. Narata diha, magtuyok mga igsoon. Psalm 48. So, this beautiful psalm celebrates the greatness of God and the security of His city, which is Zion. The church today is the city of the great King. So kung unsay madunggan nato diri mga kaigsunan, since wala pa man niabot gyud ang tinud-anay nga ni tugdon didto ibabaw sa Mount Zion, alright? Di ba? Sa Book of Revelation, ang syudad nagnaog gikan sa langit og nitungtong didto ibabaw sa Zion, the city of the great King. So wala pa man na karon ang panahon mga kaigsunan nato, ang simbahan sa Dios maoy nahug nga syudad sa Ginoo. So hinaot pa nga ato ning makita og tan-awt pud nato sa atong kaugalingon mga kaigsunan, how do we take care of the city of God? The city reflects the glory of its God. So kung makita nimo ang church, diha nimo ma-reflect unsa kagilngig ang Ginoo ang simbahan. Okay? So, kung panalitan ang mga tao mutan-aw sa atong church, makaingon ba sila gilgigas Ginoo ang simbahan? Di ba tuwa na hug dito sa mga false church, mga igsoon? Nga makaingon sila, grabe, dakuan ng simbahan, datuan ng simbahan. Di ba? Unya, naibawaan na to nga mga kulto. Dili mo tuo sa eternal salvation, dili mo tuo sa Savior, dili mo tuo ni Jesus Christ, the Son of God, the Savior of the world, the Messiah. Wala sila ni tuo. Pero kita ni tuo ta. Pero ang problema mga kaigsunan, wala sa Ginoo. Di diri sa atong side. Kay kita karon ang gitugyanan sa Ginoo sa iyang syudad. Kita karon ang gitugyanan sa Ginoo sa iyang simbahan. Nag-unsa man ta diri. How can God pour out His blessing if the people of God in the church is not ready for it? Dili ready mo sao sa panalangin. Kay kung tagaan ka sa Ginoo sa panalangin karon, basig ma-misuse nimo. Dili nimo magamit para sa kalag, dili mo magamit para sa buluhaton sa Ginoo. So mo na nga nakita nato ang mga kasimbahanan karon mga kaigsunan, murag ang laban-laban nga makita nato persecution nga nakadut gyud. Ang nakita nato mao ang kalisod. No, kasagaran sa mga churches, walay yuta, walay building, walay property. So, unsa man, sad-an ng Ginoo ani? Kay dugay na ta sigig ampo, Lord, tagai mig lat. Unya ang Ginoo wag yun nihatag. So, balikan nato atong kaugalingon. Kung ikaw ang Ginoo, nagtan-aw ka sa kalidad sa mga tao nimo anang simbahana, tagaan nimo yuta. Nga kung sa sanina nga gisulob
ang nagsimbahan na karon galaw-lahoy mga kaigsunan, piting luaga. Wa pa ng gutok, wa pa ng huot. Sanina maguning building. Ang tinuod nga simbahan, ang mga tao man. So pag mutubo na ang church, mutubo na ang body, adi patubuon po ang sanina. Diba? Unya, i-enable sa Ginoo ang church para makapatukod og kanabang tigumanan. Kaya mo man design sa Ginoo. Kung sa unang panahon, ang gigamit ang mga tao, sa diyang si David, nag-gather siya og mga materialis para sa temple, o tanawag usay gibuhat sa mga tao. Pag uli nila, gihakot nila ilang mga gold. Ano ka, magtukod og temple, mga gold gihakot. Gida sa tigumanan para himuong temple. Nga naman, because they believe nga ang ilang tukuran ang Ginoo. Diba? Muna kita, ato gyud i-desire ang best good for the Lord. Amen? Kaya muna i-reflection kung kinsa atong Ginoo. Letter A. Unsa man ang Jerusalem sa Ginoo? It has magnificent elevation. Sa ato pa, kita kay tanan. Asa man siya? Asa man gibutang? The earth rejoices to see the city settled atop Mount Zion. Nagid sa ibabaw. Nagid siya sa ibabaw gyud. Wala gyud nagsalipod. Praise the Lord, mga kaigsunan. Ingon ana kanindot ang syudad sa Ginoo, wala natago. Asa gyud inyong simbahan? Nag-abot ni mo ano. ang mga landscape ba dili simbahan. Ang simbahan dili pwede himuong landscape. Wala gani giila sa Google. Pila raman kabuk simbahan nga makita sa Google Map nga gihimong landmark. Simbahan sa Baptist. Pero simbahan sa Katoliko, tanan. Tanan. Kita kayo sa kanang mapa. Di ba wata na ulaw anak mga igsoon? Nga kita ni-believe ta sa real nga Ginoo, ni-believe ta sa kanang Savior nato mga kaigsunan nga maog yun, ninaog diri gikan sa langit, bugtong anak sa Dios, naghatag siyang kinabuhi para luwason ta, unya kita mo'y gitagaan og katungod nga mo pasundayag niya. Pero asa na to gida ang iyahang body? Nagtago-tago mga igsoon. Sa challenge sa mga tao, atong ipasundayag ang Ginoo sa dayag. Naman, kay dili man mutuman sa system. Kung kalag lang yun pirmi nas itong unahuna, imposible dili ta i-elevate sa Ginoo. Imposible dili ta niya i-allow nga mabutang ang iyang simbahan sa ibabaw nga bahin. Mga igsoon. Mahimong dagpanan sa mga tao, labi nagbahaon ang lapu-lapu. Psalm 48, 1 and 2. Tanawag yun sa pag-describe. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Tanawan na giun sa pagpakita kinsa ang Ginoo mga kaigsunan, unya kita ang Jerusalem sa Dios, dapat nakasabot na that our God is great and greatly to be praised. So how are we praising God in our life? How do we praise Him? So dapat ang church sa Ginoo, when we give, we praise Him in our giving. When we share the gospel to the lost, we praise Him in spreading the gospel. Yun ana ba? Kana bang gi-intend gyud nato bitaw ang panahon nato nga magabig tagkalag nga kanang muuli ta sa atong tithes, nga muhatag ta sa atong offering to express our love to the Lord. Kanang atog yung gituyo ba? Dili kay kanang
na das kahig. Di ba? Kaya ingon ani ang Ginoo. In verse number 2, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Ingon ana ang itsura sa city of God. So tanaw nato ni atong kaugalingon kay ta may representation karon sa syudad. O na natay basis. Unsa di ay angay itsura ang syudad. Unsa di ay angay nga itsura sa simbahan. Mao ni. Nga inigagi sa mga tao ba makalingi gyud lo. Unsa man na diha? Simbahan na sa Baptist. Wow. Mahimong tourist spot. Dagan kay magpa-picture sa gawas. Kita mo na mga nindot kaayo nga mga lugar, di ba? Ang mga tao magadto dito magpundok just to see the place. Dapat ingon ana ang simbahan nato mga igsoon. Dapat ingon ana ang simbahan sa buhi nga Dios. Di ba? Dili siya stagnant, dili siya kanang dry, dili siya murag bed tan-awon. O karon layo pa kay taan ni mga igsoon, but it's not too late. It's not too late. We need to go to the open. We need to establish a place for the name of God. Unya siya mo'y mutabang yun na to anak mga kaigsunan. Basta ang atong hinumduman, beautiful for situation. O kumusta ato ang sitwasyon karon? The joy of the whole earth. O naunsa man atong simbahan, kalipay baron sa tibuok kalibutan? Di ba? Pag ang agak rescue, nang lakaw na, kalipay sa tibuok kalibutan, mga igsoon, o naa diri ang kuan, mga sila karon diri. Ang kalipay sa kalibutan ron, kay ang katong bini, kay mangadto sa kuan, mga tao, magpundok dayon, kay ang bini naa. Muna ni kalipay in town. Nga naman, wa man sila kakita sa tinuod nga kalipay nga naa diri sa pulong sa Ginoo. Muna, malipay na sila itong magsayo-sayaw diha. Muna ni kalipay nila, temporal kay istanan. Pero ang tinuod nga kalipay nga dot sa bukog mga kaigsunan, natago siya. Natago. Nga naman, tanawa lang ang mga simbahan, di ba, tago? Ang mga Kristohanon, di makita, kay nagtago. It's about time, mga kaigsunan, let's go to the open and present to the world the Lord Jesus Christ. Kaya ang atong Ginoo o ang Jerusalem sa Ginoo, beautiful. Mga igsoon. Letter B, it has the temple. It has the temple. So, they meditate on God's unfailing love in His temple. Mangutana ko ninyo, kanus ani fail ang Ginoo sa iyang gugma nato? Mga igsoon, diri according to what the Bible says, every time, mga kaigsunan, walay palta ang ilang pag-adto sa temple to meditate on God's unfailing love. Sama sa gibuhat ni David, all the days of his life to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Iya dyan ang gipaningkamutan nga naagod siya diha sa temple sa Ginoo. Karon pasalamat ta mga igsoon that our body became the temple of God. Pero giunsa nato pag-atiman ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Simple na lang kay iyang gipangayo ron. Nahimo ng templo ang atong kinabuhi, ang atong lawas, nahimo ng templo, gipuy-an nata sa balang espiritu, uni ang hangyo ra gyud sa Ginoo. We need to assemble. Mo na gitawag tag assembly. Church. We need to gather together. Unya niyo nang Ginoo, malipay jud ko kung tibuok ta. All fullness dwell. Diha malipay ang Ginoo mga kaigsoon, pero sa mga kasimbahanan tanan mga igsoon, pila ra ka sa usa ka panimbahon nga kumpleto sa tanang simbahan sa tibuok kalibutan.
Aware ba ang mga Kristohanon that I need to be there because I want to please the Lord? I need to be in the church because I am the temple of the living God. Di ba? Sa church, ang tanang templo sa Ginoo magpundok. Kaya kita parta sa syudad. Parta sa syudad, mga igsoon. In verse number 9, 48:9, the Bible says, "We have thought of thy loving kindness, O God, in the midst of thy temple." Dito nila mahuna-huna, ma-imagine ang loving kindness sa Ginoo. Muna, iganin nila sa simbahan, wa sila laing makita but the loving kindness of God. Di sila kikita sa mga weaknesses of other people. Because the reason of coming is to praise God and to rejoice because of God's loving kindness. Ingon ana ang tumong. Muna pag-ani sa simbahan, ang kasing-kasing ready to worship the Lord. Nindot kaayo ang outcome. Amen? So in the city, in the Jerusalem of God, na ay temple. Sa church, na ay temple. Kinsa ang temple sa church? Kita nga mga believers. Image gyud ta sa Jerusalem of God, the city of God. Mao ni ang church karon. Inigabot na gyud sa real gyud nga the New Jerusalem. Si Christ naman mao'y kuan. Nahog nga temple. Siya naman there is no more temple there according sa Revelation. Si Christ na ang naghatag og danag, mga kaigsuonan. Siya na. Pero samtang karon, kita gipuy-an ta sa balang espiritu, kita mo'y nahimong temple of the Holy Ghost. We gather together. Ayaw jug palta, mga igsoon. Ayaw jug palta, kay you are displeasing the Lord. Letter C, it has towers. It has towers. These towers symbolize the city's strength, security, and divine protection. In verse number 12, ingon sa Bible, "Walk about Zion and go round about her, tell the towers thereof." So, gi-encourage sa Ginoo, mga kaigsunan, ang mga katawhan niya nga magsuroy, tanawa ang syudad, tanawa ang mga towers. Mo na'y representante, mga kaigsunan, nga nagpakita nga ang Ginoo ni care sa syudad. Unya, diri naman ni kay usara ka tower, kay namay S. Towers man. So walk about Zion and go round about her. Tell the towers thereof. Tanawa ang mga towers. That is the symbol of protection. The symbol of strength. The symbol of security. Mo na nakanindot, mga igsoon, sa syudad kay protected yun. Mo na makita nato diri sa simbahan, naasad tay mga towers diri. So sa may towers nato, mga igsoon, these towers represent the church spiritual defense. Unsa man na siya? God's word, number 1. Mo niya tong tower karon. Prayer, fellowship, and worship. Muna'y towers karon sa atong syudad, karon sa simbahan. Naatay tower, mga igsoon. So walk about your church. Tanawa ang imong simbahan. Naaba ang pulong sa Ginoo? Natuman ba? Naisgutan ba? Nalakaw ba dito? Nawali ba? Kinanglan ato gilang masituit, mga igsoon, nga kana nga tower is functioning. Sa atong taliwala, what about the towers of prayer? Do we pray? Once a week? Dili, Pastor. Sorry, Pastor. I will correct you 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. Garaa siya 3 times a day nga prayer. Sa kaon niya ito. Wa na'y labot. Kay normal na nga magpasalamat ta sa atong pagkaon. Pero kanang intended yun nimo nga mo pray ka, mga kaigsunan, that is our tower. That is our defense. That is our strength.
That is our divine protection. Being part of the city of God. Kung dili ka mo ampo, wala, vulnerable kay ka. Nahimo kang kanang weak part sa church, nga diha musud ang yawa nimo. Muna upon coming to church, nahimo kang stronghold. Muna pag-abot nimo sa church, nahimo kang problema. Kaya nakakupot ang yawa nimo. So kaya niyang uyugon ang simbahan tungod kay naamang ka nga weak link. Nasabtan na to, igsoon. Muna usag-usa na to, we need to walk around. Tanaw na to, susiho na to ning atong mga towers. Amen? Susiha imong kaugalingon, naaba ka sa pulong sa Ginoo, naaba ka sa pag-ampo, naaba ka sa fellowship, naaba ka sa worship. Kay maunay atong towers nga angay natong bantayan mga kaigsunan. Gisugo kita sa Ginoo, walk about Zion, walk about your church. Kay mao man ni atong Zion karon. Mao na kita bisag unsa ka kapoy nato nga naa ta dito naglakaw-lakaw ta ning kalibutan na mamalik gyud ta sa atong Zion. Mamalik gyud ta sa atong church. Mamalik gyud ta aron atong tan-awon ang kanindot sa Ginoo. Aron atong susihon kung naa pa ba, nagbarog pa ba ang tower. Amen? Nagbarog pa ba ang mga towers nga gihatag sa Ginoo nato? Nagpadayon pa bag ampo ang mga Kristohanon? Nagpadayon pa bag basa sa pulong sa Ginoo ang mga Kristohanon? Nagpadayon pa bag worship ang mga Kristohanon? Nagfellowship pa ba ang mga Kristohanon diha sa kanindot sa Ginoo? Mao ni atong bantayan mga igsoon. Naay tower. Alright? And letter D. It has fortified walls and citadels. Symbolically, this represents God's unwavering protection around His people, the church. So, ang Ginoo, nagbutang yun siya boundary protection. Muna ang mga Kristohanon, nga naa ang ilang dagway sa simbahan, you are absolutely protected by God. Muna, kamo, kung ang inyong mga anak, di yun na ninyo i-encourage nga adto gyud tag simbahan kay maora nay lugar nga maproteksyonan ta. Luoy kayo na inyong anak. Kay bisan pa man gani nga ang imong anak madani mog simbahan, kulatahon man na siya way gabuts gawas. How much more kung wag yun na katultol og simbahan? Are you listening? Unya kinala ba yung nag-training, kabatay mo ng pati. Nganong ang pati sa diyang buhian na muuli mangyod. Tungod kay gitrain, giyon sa mapag-train, gipriso usa siya diha. Giatiman og tarong. Gipakaon, gipangga, di ba? Sama sa iro ba? Iro kanang mga kayupan bitaw. Nga bisag wala sila'y higot, mulakaw, mubalik jud. Nga naman, diha sila naka-feel nga gilab sila. Kanon, mangutana ko ninyo, di ba kamao mo pangga ang Ginoo? Di ba siya kabaw mo pangga? Pero nga no, mga Kristohanon, di man mawagtang sa simbahan because they are not watching God. They are watching people. And people doesn't know how to love. Ang mga tao, mga igsoon, nga may imong gibasihan sa pagsimba, ang mga tao nga may imong gisigig tanaw sa dang nisimba ka, kanang mga tawhana, struggling pud na. Naningkamot pud na sila sa pagtungas. Matag adlaw pa itaas. Nagsige nagpaningkamot, mga igsoon, tabla na tantanan diri, naningkamot ta nga maduol tas Ginoo, unya mo'y atong tanawon. Nya karon nagpaurare ra siya, som ni mga Kristohanon. Ma-discourage ka, focus your eyes on Jesus. He is the reason why we are here. Siya nagbutang og kural nato para maproteksyonan ta, adto ta niya. Dili ta sa mga tao, mga kaigsunan. Amen? In verse number 13, the Bible says, "Mark ye well her bulwarks, consider her palaces, that ye may tell it to the generation following." Tanawag, giun sa tapag sugo sa Ginoo, nga hasta sa atong mga anak, ato silang ingnon,
God is the only that could bless us and that could make us great in this world. Only God, our great God, our great King. Siya ra gyud ang agay natong tagaag pinakadakong value sa atong kinabuhi karon. We tell our children. And so that our children will tell our grandchildren. Dapat makita nila unsa kanindot ang Ginoo. Sa diyang magpabadlong sila, imo silang ingnon nga ang Ginoo dili na gialaw. God doesn't want you to be destroyed by the devil. Kung imo nang ipadayon, ang yawa, gubon ka. And God doesn't want you to be destroyed. Di ba no? Klaro kayong gingon sa Bible. Markahi ang kangilngig sa Ginoo. Markahi ang iyahang magnificence. Consider her palaces para imong ikapanabi. Mga igsoon, pag ang Ginoo na ang iyang presensya, kaya ko na ikaw, what a wonderful life. Nindot kayong kinabuhi kung naa ka sa presensya sa Ginoo. Nindot yung kayo ang kalipay. Walay kuan ba? Walay doubt bitaw nga malipayon lang jud ka. Ingon ana. So the purpose of this reflection is to pass down the knowledge of God's glory, strength, and safety to future generation. So unsaon nimo pag-pass on sa future generation kung wala na nimo na experience ang glory sa Ginoo. Wala nimo na experience ang strength sa Ginoo. Wala nimo na experience ang safety sa Ginoo. Kay sige lang kag kabulasot. Ang imong kinabuhi sige lang ka kabunalan dito sa kalibutan. How can you tell them how great your God is? How can you tell them that this book knows everything if you yourself is not using it? Di ba? Namadlong ka, wag yung pulong sa Ginoo. Namadlong ka, mudiritso lang ka og pangasaba without telling them, kabaw ka sa giingon sa Bible. Di ba? Unya kinahanglan inigsulti nimo kabaw ko sa isulti sa Bible, bahin na lang imong gihimo. Inyo ang imo anak kay Brighton, mo unsa ganito pa? Basta. Wala ka kay imo ra din itong gigamit nga statement ba? Yung kay baw asa dapit. Mo na importante nga naagyud ta sa Bible. Para every time we use it, we can really use it. Di ba? Kaysa magsitag ingon nga, kita ka ning Bible na adirita ng instruction, dapat makaibaw ta, tudluin ko ko pa. Pagbasa, good imo. Paminaw sa preaching ni pastor, kaysa musikag tanaw sa YouTube, paminaw sa wali. Di pa na i-direct question imong anak. Tubagasan. Dapat kabaw ta, mga igsoon. Muna study gyud ang pulong sa Ginoo kay mauni dili nato makita unsa kanindot ang Ginoo, unsa siya kangilngig. Di ba? Unwavering gyud mga igsoon ang protection sa Ginoo. Pero kung wala ta nakasabot para nato unwavering maning kalisod nato ani kuan sige hamatag manduan man ta ani sige simbahan mura man tag makakwarta diha tanawa ra kita pay pangayuan kita pay suguon unsa naman ni pwede ka kasabot. You want to get out of your protection as if that everything is yours. What you have in your life is yours. Diha ka nasipyat. Mao nang imong kinabuhi, diha ra gyud taman. Hanto na makadiminish ang imong strength, makadiminish ang imong opportunity, makadiminish ang imong kalipay, diha pa ka realize mga kaigsunan, you need God. Pero mo na kapait sa mga tao. The moment nga sila dili na nila kaya, diha pa sila makarealize na nanginahanglan sila sa Ginoo. Pero sa dihang gusto siyang gamiton sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo naghatag niya strength sa iyang pangidaron, wala siya diha sa Ginoo.
Muna makita na to ang mga churches karon. Kung na mapundok mga na to ang young people, kinahanglan paduaan gyud nimo basket. Paduaan gyud nimo og kalingawan para mapundok lang gyud nimo ang young people. Kay kung wala kay buhaton nga ingon ana, wa jud kay young people sa church. Unya sayop kay na siya nga mentality mga kaigsunan. Dapat ang kalipay hinumduman nato ningon ang Ginoo, remember thy Creator in the days of thy youth. Not remembering the games. Thy Creator. Asa sa Bible nga nakita nimo nga nag-ball game si Christ. Ato na lang ng kalingawan para na sa atong unod. Para na sa atong pastime. But the main thing nga makapalipay nimo, nga makahatag nimo katagbawan sa kinabuhi, dili ang dula, kundili ang pagkat-on o pagbuhat sa gisugo sa Ginoo. Diha nimo makita ang tinud-anay na kalipay, katagbawan, mga igsoon, o kalig-on sa imong espirituhanong kinabuhi. Muna sayop kaayo nga, para mapundok ba, kinahanglan gitag activity, oy? Dili, oy, kinahanglan ta mangabig o kalag, kinahanglan ta mag-discipleship, para mulig-on tag magmalipayon ta. Asa naman ang duwa-duwa. O di ba sa inyong balay, unsa may inyo ipauna? Ang buluhaton sa balay o duwa-duwa? Lingaw kay mo, nyawa na mo'y plato. Tinood biya na kung sundo na to ba, kanang nakita na to bitaw nga, mangaon na sila. Sudan, gibutang sa lamisa. Gibutang ang kanon, gibutang sa lamisa. Sigay lang mata. So naman, murang tanig iro. Ang mga plato, hugason man. Di ba? Kaya tinuod ba na? Nganong wa man na trabaho ang buluhaton sa balay? Kay giuna ang duwa. Giuna ang lingaw-lingaw. Dapat responsibility first before enjoyment. Mausan na sa church. Unsa may atong responsibility sa church? Soul winning. The only job nga gihatag sa Ginoo sa church, to win souls, to introduce to people the great God of Jerusalem, and to bring them to become part of the city of the living God. Ingon na ang atong trabaho. Pero sa giuna. Lingaw-lingaw may giuna. Mao na nga walay kadaugan ang simbahan. So dapat ato mentality, lisan na to mga kaigsunan. Let's do our responsibility first. Asa man ang lingaw-lingaw. Sultian ta mo, kanang lingaw-lingaw nga nakita ninyo mga igsoon, sa dihang wa pa ka nangalagad, gamay ra ka na kumpara sa kalipay, nga ihatag sa Ginoo nimo unya. Di ba? Kanang basket-basket mo, narigod sa barangay. Pero ang Ginoo mo inyong unahon, adto gyud tas pitinindutang court. Asa ka na? Wag posible na mga kaigsunan. Pero kung unahon atong kalingawan, guba ang kinabuhi mga kaigsunan. Wala makita na to nga mga kabataan sa mga kasimbahanan, pag na-indulge sila anang mga games, ma-computer games man, kanang kuan man, kanang physical game man, kung naka-focus sila diha, wag sila magamit gyud sa buluhaton sa Ginoo. Makuha na nila nga, magkuan masad mi. Kanang mag-Bible masad mi. Yes, it can be done. So easy. Mura maghimo na inyong passes. Kung mag-Bible sa taha, sa di pa na magduwa ha, kay para malipay ang Ginoo, di man ka na may makapalipay sa Ginoo. Ang makapalipay sa Ginoo na ay ma-converted, na ay mahimong disciple. Kay dili lang sa pag-share at one time mga kaigsunan. Kilala na adyo kay kanang intentional feeding. Amen. Discipleship. Di ba? Ang pagmatuto sa usa ka kalag. Mo na sugo sa Ginoo nato. Dila kay abi kay natay bersikulo sa di pa ta magduwa. Mauna na. Oh, kumusta man mga bunga anang kuana? Lihuka. Masikhan lang. Muna magway pulong sa Ginoo.
Mga silo man. Unya dili pa pildi. Kay puro makadaog kanang gusto nila makadaog sila tanan nya di man pwede duha ka team makadaog. Kinahanglan na ay team daog na ay team awa. Dili pwede nga team daog tanan. Di ba? Naagi na ipildihon. O niya kung mapildi ka, malipay ka. Di ba lingaw-lingaw na na? Di na kuhan mo may pastor, ay sutiray. Uy, ganda, may pustaanay, dahil mo di ay. Ang ilang, kuhan pagkaon mo na snack na pusta, kaya po na. Na, kukay, pusta na. Tayo pa, naminaw mo. Pusta in tao na, mga kaigsunan. Dili na siya kuhan, that's gambling. Dili na makalipay sa Ginoo. Niya, pulos Ginoo pa mo. Niya, pagkahuman, nag-gambling dahi mo. Amen. Wa, uroy mo kilate sa untong tutok. Mo na nga, we need to understand this is the city of the great King. The church, mga kaigsunan, is the city karon sa atong panahon. Kinahanglan makita sa mga tao unsa kangingig ang Ginoo ani nga syudad ug kinahanglan makita sa mga tao unsa kanindot ang syudad sa Ginoo. Pinaagi na sa ato ang pagtuo, pinaagi sa atong pagpangalagad, pinaagi sa ato ang pagserbisyo sa Ginoo mga igsoon. Mao bitaw na para dili kayo lisod sundon ba. Usa ra gyud gihatag sa Ginoong pastor para giyahan ang mga karnero sa Ginoo. Unya maglibog pagin mo kasi sundon. Uy, karniro. Ang dili ra mo sunod, kanding. Ato ni klaruhon, unsa mo, karniro mo, kanding gyapon mo. Ha? Karding. Kinahanglan karnero, yun mo. Ang kaning karnero, no question asked. Para sa Ginoo ni, atong, Lunes ha. Nya, Wednesday, simba ta. Nya, Lunes, evangelistic ta. Di ba? Sabado, salamat sa Ginoo. Ubay-ubay tag masabado. Pero pagkanindot naman lang, amurag Domingo pirmi. Kaya ba mo ngano nga dili nato makumpleto gyud? Ngita in tao panginabuhian. Di ba nga atong kinabuhi si Kristo? O kinsa may atong gianhi? Si Kristo. Di ba siya atong kinabuhi? Pero ngano atong mapulihan og panginabuhi ang atong tinuod nga kinabuhi? Kay wa nimo gikinabuhi si Kristo. Nakabuhi ka diha ni Kristo. Okay, nakabuhi magkadiha ni Kristo, mo na nangita kasi mong kinabuhi dito sa gawas. Kinahanglan nimo palayan ang Ginoo para makita nimo imong kinabuhi sa gawas. Pero kung makarealize ka nga bisag unsa pa na kadako imo makita dito sa gawas, dili gyapon na siya kakumpara sa pwede ihatag sa Ginoo nimo nga kinabuhi. It cannot compare. Sa kanindot mga igsoon, gisgot na diri unsay itsura sa Jerusalem. This is us. This is us. Magnificent. Na temple na tadaan, na ay protection, kay na ay towers. Unya na ay another protection, fortified walls and citadels. Unsa pa may pagitao na to? Di ba no? Pero magpabilin gyapon mo, ikaw man yung maminog mensahe, pabilin sa balik sa taskara ang kinabuhi. I-apply ko rin yung nagkatunan ko doy. Lisod yun na sa sinugdanan because transition. Gikan ka sa tawhanon nga panginabuhi, nibalhin ka sa espirituhanon. Transition is very difficult. Diba? Gikan ka sa init, nibalhin ka sa bugnaw, si punod pa ka na, labdan ka sa o. Muna, ato na yung ikinabuhi, mga igsoon. Because this is real. It's in the Bible.
And it is so clear, klaro di kayo, kung giunsa ta pag-introduce sa Ginoo sa iyahang syudad. O kita na ang part sa iyang syudad. So hinaot pa nga nasabtan ni nato mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity, dear God, to understand kinsa mi sa imuhang pananaw ug si kinsa ka dapat sa among kinabuhi. Salamat kay Lord nga gihimo minimong part sa imong syudad. Gihimo minimong templo karon sa balang espiritu. Salamat kaayo nga nahimo ing part sa imong buluhaton na enlisted para imong panalanginan. And we pray, dear God, that you will help us nga dili ma-diverted ang amoa nga attention, nga dili mi lingla sa among kaaway, Lord, nga imbis makapangalagad minimo tuami sa kalibutan nangita sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa mga opportunities, salamat sa mga pamaagi nga imong gihatag kanamo, Lord, in order nga makatuman gyud mi sa imong gisugo namo sa pagpangabig og kalag. Kung dili lang kay kana, dapat ma-disciple gyud namo. Salamat kay Lord sa mga resources nga imong gi-allow nga magamit namo to reach out people and to help them sa ilahang mga situation sa kinabuhi. And I pray, dear God, nga makita gyud sa among taliwala, Lord, makita gyud ang imong simbahan diri nga naa gyud magtungtong sa kita kaayo, Lord, makita gyud sa mga katawhan. And I pray, dear God, that you will guide us and allow us, oh God, enable us to do that for your glory. Thank you, Lord, once again. And as we pray together, Lord, this morning, may you please guide us. And through the power of the Holy Spirit, unite our faith, Lord, this morning. This is for your glory. We pray in Jesus' name.